Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi sa lahat ng ating mga televiewers sa Facebook man or sa YouTube. Ito pa rin ang TVUP at ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayon gabi, walang iba, Attorney PG Galang, Abogada de Campanilla. Wow! Hello! Hello sa lahat ng manonood sa amin ngayon sa Facebook Live, YouTube. Sana maganda ang inyong hapunan. Share naman. Ayun, Share sana naman daw ay maganda ang inyong hapunan. Ano kaya ang kinakain nila ngayong I don't gabi? know. Sana Anong gugutom favorite na. mo pagka ganitong gabi? Actually, hindi ako masyadong Ano ba ang malakas. favorite food mo? Makatawa ka kung sasabihin ko sa'yo kung ano yung favorite Ano? food ko. Iklog. Simpleng itlog? Ang dali naman pala buhayin nito. Dahil Itlog ako lang. buhayin. Prito mo yung iklog, scramble mo yan, masaya na Itlog ako. lang talaga. Pwede na ako. So, lahat ng leche flan, paborito Oh, mo. di ba kasi sasabihin mo dish. Ako hindi mo sasabihin dish. Itlog lang talaga. Kunyari ko pipiliin mo ako, iklog. So, scrambled, boiled, sunny side up, pwede yan. lahat. Oo. Okay Alam na ng yun? mga ibang kaibigan ko yan. Pues, Oo. ang regalo sa atin ni Attorney Tray, PG sa susunod, isang tray ng ng itlog. iklog. Actually, tuwan-tuwa Ang ako. bilis! Ay, tuwan-tuwa ako nung meron akong kaibigan na meron silang poultry. Oo. So, niregaluhan ako ng isang tray ng iklog. Akala ko, sige, alam na kasi mahilig ako na yun ang isang mga go-to kapag wala ako, ayaw ko ng ulang, magpapiprito akong iklog. Tapos na-weirdohan ako kasi ang yung iklog, parang oblong, yung pala double yolk. Yes, double yolk. Masarap ata, pero hindi parehas din naman ng lasa. Pareha lang, parang inipo nila yung mga double yolk. Tapos yung pang regalo nila sa Pasko, natuwa ako nun. Okay. Isang break ng gano'n, dalawa agad yung... Dalawa agad. ang galing. Pero 'di ba sabi nila, yung mga matataas ang cholesterol bawal ang dalawang yolk. Bawal daw. White egg white nga lang eh. YOLO na lang, you only live once. Sakat you only live once. YOLO. Talagang ganun. Ganun na. Okay, fine. Okay, fine. Ganun. Di ba? Pagbigyan mo na ako, ikukunti Oo nga na naman. Ano ba? Napakadali na nga niyang paligayahin. Itlog lang. Iklog lang, sige. Dagdagan mo pa ng tinapay, So pandesal, ngayon, okay na. mas alam ko na, mas kilala ko na si Attorney PG. Mahilig siya sa itlog. Sa iklog. O yung iklog na, Sorry. MTRCB! Sorry na. Pero Okay. hindi ba parehas lang yun? Na mahilig ka? Pwede rin. MTRCB! Okay, so itlog, at Itlog. saka fruitcake. Ayun. Di ba nga Diba? unusual? Di ba? Fruitcake. Ayan, alam ko na. Sa mga... Parang si Tita G, favorite din ng fruitcake. Kukunti lang kami sa mundong ibabaw na gano'n ng I know, right? Oo, diba? So, mahilig din kayo sa rum cake. Yes. Kung mahilig ka sa... Dates. Di ba? Dates. Yan. Yung mga ganong klase. Delikado tayong pumunta ng dates ngayon, The dates country, It's very difficult. You know, Ay, it's in the mahal Middle East. ngayon yan. It's in the Middle East. Mahal ngayon. Okay, sige. Sarap pa naman, no? Anyway. Bago tayo mapunta sa Middle East, balik muna tayong Pilipinas. Ano nga ba ang dapat nilang tawagan? Sa Globe users, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. There you have it. Mag-text lang kayo sa mga problema nyo at saka kung gusto nyo magpadala ng dates. Ay, taga-ibang bansa, no? Kung habang meron pa. Oo, meron pa. Habang Meron pa yan. Oo, para sige. baka maubos, baka biglang extinct na ang fruitcake dahil wala ng date. Hindi, meron pa yan. I'm Kailangan sure. kasi ng masarap na fruitcake and Oo. dates. Okay, sige. Eto na ang ating first caller. Ay, hindi pala caller. Texter muna. Si Daniel, siya ay 31 years old in Quezon City. Sa mga nakaraang buwan, nagbabayad kami ng kuryente kapag may natatanggap na disconnection notice. At hindi naman kami lumalagpas ng grace period. Noong January, nakatanggap kami ng bill pero walang disconnection notice. Ngunit, bigla na lang kaming pinutulan ng kuryente at personnel na ang pumunta sa bahay. Nakapaghanda naman kami agad ng pambayad dahil may work from home sa amin. Legal po ba ang pagdi-disconnect sa serbisyo ng walang prior disconnection notice? Of course, hindi legal yan, di ba? Pero private company? Merong Magna Carta for electric, tingnan nyo nga, Magna Carta for electricity consumers. Meron Okay. ganun eh. Na ang
Kasi alam kung bakit ko alam yan dahil meron akong isang kliyente nangyari ko ang pa naman siya kumpanya. Ayan Magna Carta for electric ayan, consumers. Residential electricity consumers. Okay, sige. Meron pala sa ERC. Kasi yung nangyari doon yung parang nawalan siya ng kuryente, work from home, so parang ang daming nawala sa kanya. So nalaman ko tuloy na merong Magna Carta for Okay. for resident. So, And ano they're required, nakasulat? they're required to give notice at least 48 hours before disconnection. Gano'n. Oo. Okay. So, bawal okay. yun. Ang tanong ko, for example, meron din ako naging isang kaibigan na unfortunately, sinasabi na sira daw yung metro nila. So sabi niya, bakit sira yung metro namin? Nagbabayad naman kami ng bills. Pero nung nakita sa labas, parang tampered or something. Actually, crime to tamper your... Yes. Or hindi ata siya tampered, but it's super duper luma. So the reading is hindi na accurate. Ang merong responsibilidad to maintain the accuracy of yung metro is yung provider. Kaya nga. Diba? So, tapos, sinisingil sila ng saksakan ng mahal Huwag kang afterwards. pumayag. Huwag sa papayag doon dahil it's for them to maintain it, di ba? Unless there's proof that they really tampered it. Pero, di ba napapansin mo yung mga metro? Parang talagang sealed siya. Yes. At Meron saka sa ganda ng di ba? technology ngayon, Di ba yung meron siyang parang slot doon na merong Yes, na- yung parang lock siya eh. na metal Feature. pa yung metal pa yun, na may serial number pa yung lock na yun. Okay. Na parang alam noong nag-i-inspect kung pinutol mo yun o hindi. Kasi pag naputol mo yun, pwede mo kasi palitan yun ng bagong yung metal. Pero Correct. kung mali yung serial number, alam nila na hindi yun yung sa kanila. Okay. Ngayon, so ganyan, kanino daw pa sila pwedeng Sa humingi ERC, ng tulong? sa ERC sila, sa Energy Regulatory Commission, magre-reklamo. So, kailangan maka-receive ka muna ng notice. 48 hours prior notice before any Okay. disconnection. Pero minsan, ang tagal nilang mag-issue ng notice na una na yung pagputol bago yung disconnection notice. Mali rin yun. Mali yun. Mali yun nangyari sa kanya. So, ireklamo mo lang sa ERC. So, ERC lang yun. Yes, ERC lang yun. yan, Tapos sila yung magme-mediate. yes, mediation lang yan. Okay, sige. Ito na. From, Caloocan. Hoy, Kangkalu. Kankalu, si Erica. Magandang gabi sa'yo, Erica. Si Mariaw ito, si Attorney PG. Anong problema mo? Hello po, good day po. Yes. To attorney po. Hello. Yes, magandang gabi. Okay, anong question? Hello? Hello Anong po. problema mo, Erica? May concern ako I'm just po na i-refer sa availability po. Naintindihan mo? Ibig sa taong nangutang po siya without the authorization number po. Erica, may problema ikaw, yung speaker mo. Unahin mo muna yun bago mo sabihin sa amin. Oo nga, medyo hindi ka namin naintindihan, my friend. Yes. Baka kailangan mong lumayo or, di ba? Am I audible na po? Yan, better. Yan, sige, ulitin mo. Ang concern ko lang po is, gusto ko lang po i-ask if there's any liabilities po Kung? tapos sa taong umutang po sa inyo nang wala po kayong kasulatan, consent, or authorization po. And saan po pwede ito ilapit since hindi lang po ako yung nabiktima niya at hindi ibang friends ko. May umutang, pero Yes po. walang papel. Yes po. So, umutang, walang papel. Si kanino umutang? Sa kanila. Pero madami pinagutangan. Baka pwede estafa yan. Pero wala naman siya ebidensya. Hindi. Well, okay. Hindi naman kailangan papel-papel lagi. May text. So pwedeng text. Messenger po ang usapan. Messenger daw. Pwede ba yon? Pwede na yon. Pwede raw yon sa messenger. Any na acknowledging that umutang. Meron. Erica? Erica? Hello, Erica. Yes po. So, meron, sorry, merong sa messenger na acknowledging the debt. Yes. So, pwede na yun. Pero, paano siya, ano sinabi niya? Para saan yung utang? Para daw saan yung utang? Na umutang sa'yo. Yeah. Para Opo. saan?
ano daw po, sa business daw po. Okay, Then, nung araw na po ng bayaran, sabi niya, dito yung business, ganyan. Nag-exist ba yung business? Kasi kung hindi, estafa yan. Yes po. Amen. Nakita ko po yung mga business na niya, para kinupost na rin po siya. Ha? Ano daw? Sorry, ano yun? Choppy Erica. Erica? Hello po. Oh, ayan. So, yung mga kanegosyo niya... I think what her problem is this. Nakuha ko na. It's either it's a loan or baka consider na investment. Kasi kung business eh. So, are you sure it's a loan and not as an investment? Kasi kung investment yung... Pag nalugi, wala ka... Sorry Yes, ka. oo, kasi yun ang problema doon. Oo. So, Erica, you have to make sure that nung humingi sa'yo ng pera yung kaibigan mo, na it wasn't na, uy, sosyo tayo sa negosyo. So, hindi sosyo to, Erica, ha? Utang. So, open po. O, utang daw. O if you have that messenger or message na sabing utang, and kung madaming iba, and if the business did not exist, kunyari lang pala, may negosyo. Kunwari lang. Oo, tas yung Para lang manggoyo. Oo. Okay. Tapos sabihin niya, nalugi, sorry. That's estafa. Oh, pero kung utang lang, That's just a civil liability. so in short, magkano ba yung utang Oo. sa'yo, Erica? Sa akin po, 20,000. Sa ibang Maliit. person, 20,000, small claims. Pang small Oo. claims yan. So, pag pwede kang magkaso dyan, Erica, kapitbahay mo ba siya? Palipat-lipat po siya, pero minsan nag-stay sa malapit sa area po namin. Tapos pag pinupuntahan namin, biglang umaano. Nawawala na. Ay, oo, Okay. sige. Pero yung kanyang stated address is sa inyo. Kapitbahay mo, kapitbahay. Yes po, yes po. O pwede barangay muna. Oh, barangay. Oo, pwede barangay Kasi muna. 20,000, malay mo makapagbayad na unti-unti. Oo, malama, oo, di ba? Pero kasi Ibarangay pwede mo siya... muna siya, Erica, Oo. kasi kung kapitbahay mo siya, kausapin mo yung barangay captain nyo, tapos mag-file ka sa lupon, di ba? And then, para lang baka mamidit. Kasi kung for 20,000, Erica, di ba? Parang baka naman mapag-usapan nyo na paano niya mabayaran niya ng unti-unti. At assuming na talaga nagkanegosyo siya, pero kung hindi siya nagkanegosyo, that's estafa. Hindi yan pang barangay kasi mataas ang penalty ng estafa and it's not within the jurisdiction of barangay. Okay. Nakuha mo? Okay po. Yes po. Okay. Okay. So, Thank you po. Thank you, Erica. Okay, ito naman tayo. Si Evelyn naman ng Makati, 42 years old. Ay. Ako po ay isang trans woman. Covered po ba ako ng VAUSI? Unfortunately, hindi pa. Hindi pa. So sa batas, wala. Babae lang. At bata. Oo, kasi how do you define ang violence against women and children? So, ang VAUSI is violence against women and children. So, women. So, for us, women is the definition for us still is yung sa at birth. Yeah, Diba? oo. Wala pa naman kasing, unless the SOGI bill will, di ba? Pero parang hindi pa talaga eh. Hindi pa siya. Wala pa. Oo, hindi Oo, pa. true. Sorry to say. Sorry to say. Yan. No. Anyway, next Ay, question, teka. please. Meron na ba? Hindi. Hindi Women eh. lang eh. Talagang women. Hindi. Oh, babae lang. Children against women and their children. Act of 2004. Okay. Sabi covers na. So, alam ko hindi. Lesbian relationships, yes. I may be wrong, but I still don't think that it covers trans Yes. women now. Oo. Mali itong si AI ng Google. Oo, mali huwag niyo yan. kaming Wala pa. linlangin. Huwag niyo kaming Kayo linlangin. talaga, Ito, ha? nag-aral to. Nag-aral. Oo, hindi Okay, pa rin sige. yan. Walay. Okay. Kasi that will be a major breakthrough yan. Pag nangyari. major breakthrough yan. Hindi Correct. pa. Hindi So, pa. parang hindi pa rin. Women. Yan ang perfect example ng minsan ginugugol mo, mali yun doon. Kaya hindi dapat laging nire-rely ang Diba? nandiyan. That's Kasi true. di ba yung sa first sentence, actually gusto ko to nangyari. In the first sentence, you'll see that parang, but when you actually read through it, Oo, wala, totoo hindi ka siya dyan. kasama. Parang hindi. di ba? Okay. Next, si Kevin ng Quezon City, siya ay 28 years old. Gusto ko sanang mag-file ng complaint sa barangay
barangay tungkol sa debt settlement. Pero maraming pages ang document at mahal magpa-print. Oy, ganun na naman yun. Oo nga. Mahal magpa-print. Pwede po muna akong mag-present ng digital evidence? Yes, actually. Oo, habang nagpo-process ng complaint o kailangan talaga ang naka-print lahat? No, you can use your screenshot or your PDF kung sa barangay pa lang naman. Because under yung electronic evidence pwede na, 'di ba? Pero meron lang mga at saka pag barangay kasi yan, hindi naman ganun ka stricto pa yan, 'di ba? Kasi you don't even have to have lawyers. Actually, bawal ang abogado sa barangay, ha. Kunyari, if you are going through barangay conciliation or sa lawyers are not allowed. Yes, you can use it, but eventually if you're going, kung kunyari nagkakaano kayo, CFA, certificate to file action kayo, maganda ka na mag-print out kung kailangan. At saka, or kung ayaw mo pa rin mag-print out, pwede pa rin gamitin yung electronic evidence mo, but you have to be prepared to authenticate. Kasi for electronic evidence to be admissible in court, authentication, relevance, and then yung identity. Ayan. So, Alright. Okay. Sige. Siya. Okay. Ito naman. Si Zara, 22 years old ng Quezon City. A friend of mine, a student, has a professor who initially provided financial help and mentorship out of goodwill. When she asked for space during her training, the professor repeatedly demanded updates, contacted her friends for information, and is now insisting she return all the money and gifts he gave her. She feels harassed, stressed, and unsafe. Can this be considered legal harassment? And what steps can she take to stop this behavior? Nako ha, babae at lalaking pinag-uusapan natin. Ang profesor ay lalaki, ang estudyante ay babae. May sexual element ba? Parang wala pa naman. Wala pa naman, pero sinasabi niya goodwill, tinutulungan niya ng financial, tapos Parang mini-mentor ganun na rin niya. nga, medyo- Pero nung that's kind of yung iffy for babae, me. sinabi, ay, teka muna ha, I need a little space, baka hindi siya nakikipag-usap sa kanya. But yet, parang naging demanding at pinapasoli ang regalo. Oo, naging demanding na siya. So, Actually, paano to? professor niya sa school, under the anti-sexual harassment law ngayon, all schools are mandated to have a procedure for this kind of problems between professors and students, not even just professors, any relationship wherein there is a disparity, merong superior and then there is a subordinate, diba? Kailangan merong ganon. So that's a rule ngayon sa anti-sexual harassment, and even the Safe Spaces Act, rule ngayon na all schools must do that. So I suppose your school must have it. So initiate na, if you want, if it really feels uncomfortable for you, initiate na kung ano man yung mechanism na in-institute ng school mo for this kind of behavior ng professor mo. Ayan. That's very, very dito sad. Dito sa UP, merong ganon, ha? What do you mean merong ganon? Bakit kinabahan ako? Merong that specific body that will deal with this kind. Okay. Kasi we're compliant. It's called the OWASH, Office of Anti-Sexual Harassment. So, Okay. any student, any employee can actually, or any employee within the UP system can actually file. At talagang, I've appeared na in that. Oo, okay. I've appeared na in that. Sige, ito naman. Very strict, and they really mean business. Ayan, si Lani, sabi, short 31 only, please, years old ng Quezon City. May court-approved child support po ba kayo at na-enforce ba talaga ito? Parang waste of time lang. Gusto ko rin pong malaman kung gaano katagal bago ito maaprubahan at maipatupad. Parang napaka-pessimistic naman niya. Parang waste of time lang. Ano ba yun? Meron naman tayo, Lani. Court-approved at na-enforce. In fact nga, yung iba, pag nangyayari dyan, pag nakuha mo sa korte yung order of support, they can actually attach yung sweldo eh. Okay. They can furnish the order to kung merong employer yung lalaki or kung sino man yung may duty to support, they can attach it, they can send it to the court can actually send that order to the employer at yung employer na maglalaan. Okay, ayan. Alright. So, sa dami po ng aming na-discuss ngayon, sana ay one way or the other, meron kayong
nakuha na impormasyon mula sa amin dito. Sana po ay marami rin kayong nakuhang mga tips. Oo nga, mula wag naman sa tayo atin. masyadong pessimistic. Ayan. Alright. So maraming salamat pong muli. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. I would like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Mac Castro. Hanggang sa muli. Ako ang abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye everyone! Bye!